ng magatang Norid Noray. Taong 1993, nang may mangyaring isang malagim na trahedya sa aming pamilya. Basta mga anak. Tay ko na, tay. Sakit ng ulo ko. Nga ako eh. Nga. Aray. Uy, tingnan mo tatay mo dun, uy. Dapak. Anak, dapak. Aray. Inay! Tay! Aray. At hindi lang po ang tatay ko nabugbog nun. Nasuntok po ako nun nang siya sa mga nang pasok sa amin. Pagkagising ko na po kinabukasan, napapagitnaan po ako ng dalawang malabig na bangkay habang may nagkakape sa aking tabi. To, buti naman gising ka na. Sino po yung dalawang nakataklob na yan? Nanay mo yan, tsaka ang tatay mo. Nanay at ang tatay. Oo. Tawati kita. Putang ina. Sino po ang gumawa sa inyo nito? Hindi natin nakikilala. Kasi madilim nun. Gabi nun eh. Anong ka? Oo. Os? Wala ka nun eh. Doon ako, nagbibideo ako nun eh. Putang ina. Asa ka ba naman gabing yan? Dito po ako sa bahay yun. Pero, nakapansin ko po, madilim. Gabi nun. Anong ginagawa mo nun? Meron pong Max sa tabi ng kawayan. Eh, bakit naman may napas na mag-ginagawa sa bahay nyo? Nagalit yung Alin? suminghal. Bakit? Kasi, nagkaroon ng tigmaan. Autistic. Hindi po, Alin? nagbalat ng tato si tatay. Andun ako nun eh. Anong ka po? Os? Bibideo yun ako nun. Grabe ba nun kanina? At doon na po ang umikot ang aking buhay ng mag-isa nang ako po ay ibigay ng aking lolo't lola sa aking tiyuhin na nagkangalang Armando alias Arman at aking tiyahin na masungit na nagkangalang Carolina na alias naman Carol na nagtatrabaho kay Mama Rene Linis Bote. Jun. Jun. Oh. O sige dyan. Inasok na kita sa trabaho dun. Kina Mama Rene. Saan po yun? Yes, buti yun para magkatrabaho ka naman at matulungan mo kami ng tiyahin mo. Yung si Carol mo. Baloktot na yung likod kakaigib. Kasi nagpapatres ng balde dun. Kaya gusto kong tulungan mo kami. Kasi kami matatanda na. Kaya mo ba? Opo, kahit telepon trabaho. Kaya lang, hindi ka na mag-aaral. Hindi na po mag-aaral. Oo. Hindi pa nga po napasok, hindi mag-aaral. Tama kasi. Basta mayroon tayo. At yun nga po, napapasok nga po ako sa Linis Bote ni Mama Rene. Kung saan, marami po ako naging kaibigan. Isa na po doon ang gwardiya na nagngangalang Guro. To, bago ka ba? Opo. Gusto pa pangalan mo rito? Pirma. Ang ganda ng pirma mo. Pangit po yun. Tara, dala sa mga kapapakaya sa mga kasama mo rito. Opo. Ito si... Pangalan mo? Basoy. At ito naman si... Ikaw pangalan mo? Beyeng. At ito naman si Sina. Hi.
Sila ang mga kasama mo sa Miss Bote. At mag-ingat ka nga pala sa mga nagbubul dito, ha. Si Jeep Mune. Ayun na pa si Jeep Mune. Tangina mo, bago ka ba? Bago ka. Boss, sa linggo na dito yan, bastahan tayo. Busy mo, ha. Huwag mong saktan to, ha. Ano to, pamangkin to ng barkada ko. Sige. At dun po, nagsimula na po yung pagtatrabaho sa linis bote. Pero meron pong mga balakid habang ako ay nagtatrabaho. Katulad din po na sinabi ni Guro na meron niyang mambubuli. Ano yun pare? Ano kita? Anong pinalo? Tangina, sakit yun, di ba di ka saktan? Hindi mo ako pinalo. Gago ka, pinalo kita eh. Hindi. Iyapang mo ah. Hindi. Oh! Ano yun pare? Di ka saktan. Dinudumihan mo lang ako eh. Palat ka labaw. Gago ka. Pare, doon ka muna pare. Minister mo muna ako dyan eh. Ina mo, isikalito ko sa iyo eh. Damipas ang mga taon. Maraming taon. Halos tumanda na si Rizal. At namatay na ang tropa kong si Rizal nang kami ay sakupin ng mga Espanyol. At umidad na ako ng 69. At doon, marami na rin ako nakakilalang tao. Pero, hanggang lumipas na ulit ang isa pang dekada, maraming dekada, hanggang pati si Basoy nagkapagtayo na ng junk shop, nakasama siguro, dahil umalis na rin kami kay Mama Rene. Pumanaw na kasi. At doon, sinubukang mag-apply kay Basoy, na naging mortal na kahit tumatanda na. Pero, may isa pang balakid uli. Kasi, mortal naman silang magkaaway ni Beyeng. At isang araw, maganda ang umaga ni Basoy. Bigla na lang niyang napag-isipan na matrip si Beyeng na padaan sa kanilang tapat. Aray! Gago ko. Alam mo mukha mo. Pangit ang mukha mo. Gago to. Ikusa ka pa. Tawa ka dyan. Oh. Gago po. Dumaan na naman ang maraming taon. Halos maraming Pasko na ako nadaanan. Halos pati yung anak ko patay na, ako buhay pa rin. Patay na yung 5 kong anak, buhay pa rin ako. At di pa rin nagbabago ang pangangatawan. Nagtrabaho na ako sa isdaan, nabuhat-buhat ang mga gatangking kilo ng isda. Halos toneto nilada, isang buhatan ko lang yan. Nagtataka na nga sa akin ng mga kasama ko eh, kasi ako na lang nagawa. Nawalan tuloy sila ng trabaho. At sumimple ang aking sweldo, pero di pa rin na umuunlad. Pero, nang sumapit ang gabi, biglang nagkaroon ng alulungan ang mga autistic. At, teka lang, ito po pala. May nakalimutan po pala, ito na po pala. At napag-apply ko nga pala akong seaman. Akala ko po, seaman talaga. Yung pala, pinasok ako ng ni Guro bilang isang angkla. Ibagsak ang angkla! Yun po yun. Halos, ayun na po ang naging trabaho ko. Pagbabagsak ng angkla. Pag may bagyo naman po, iniikot ko ang barko pabalik sa daungan. Doon po nagtapos ang aking kwento. Gabi nun. Hindi ako nun eh. Post? Oo.
Sara to.